Pag-aralan ng wasto, panatiling sariwang hangin. Paano ba mag-register ng company profile dito sa company registration system? Bago tayo magkaroon ng simulation, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, please subscribe to this channel para sa mga iba pang mga video tutorials. And kung hindi ka pa nakakapag-join, you can join or you can click thanks dyan po sa ating button sa baba. At kung kayo ay nanonood sa ating Facebook, please follow. So, paano ba mag-register ng company profile dito sa company registration system? Unang-una, kailangan i-access mo ang client.emb.gov.ph, client.emb.gov.ph, at yan po ang site natin para sa DNR Company Registration System. So nakikita nyo on the screen, unang gagawin natin ay mag-create tayo ng account para makapag-transact tayo dito sa system. So click mo lang muna yung create an account and then fill out natin completely itong account registration form or user registration. So, halimbawa, username, yung first name dito para po ito sa mga PCO. So, last name, then position, next email, and then mobile number. Next, the desired password, then confirm password. You need also to declare your region where the establishment is located. So, halimbawa dito, Calabarzon. And then, company ID. Kung walang company ID, basta non-government issued ID. Pero kung wala pa din, so no choice, government ID para may ma-detect lang ang system. Then sa kabila, government ID like driver's license, PRC ID. So at the end of the registration, ma-establish lang yung identity mo. Kailangan dito ng identification card. Ah, so dito sa baba, we can enter CAPTCHA. Itong nandito sa kaliwa. And then click this button, save, at meron ka ng account sa company registration system. So just click save. Automatic na yan, may account ka na. So you can click already have an account para makapag-login ka. So that's the first stage sa ating registration of company profile sa pag-create muna ng account. So sa pag-login sa company registration system, lalagay natin ang username and password na niregister natin kanina. So, halimbawa, username and password. Sa kabilang banda, bago kayo makapag-login, humihingi kadalasan yan ng OTP. So, since ako ay naka-register na sa system, nailagay na natin ang OTP, yan, diretso na tayo. Pero madali lang yon kung ano yung mobile number na naka-register sa account mo, doon pinapadala ang one-time password. So just
enter your OTP sa system, makakarating ka sa ganitong window. Okay? So next is to register our company profile sa system. So para magkaroon tayo ng registration, step 2, add establishment, and then meron ka ditong 1, 2, 3, 4. Ayan, part 1, 2, 3, and 4. Or section 1, 2, 3, and 4. Kung ano man tawag. So sa part 1, select the region where the establishment is located. So halimbawa, Calabarzon, then click next. Sa step number 2, since tayo ay nagre-register ng company profile sa system, o click mo naman itong not in the list. So makakarating ka dito sa step number 3 or part 3 or section 3. At ito na yung formal registration. Kailangan mong kumpletuhin ang information dito. So dito, for certificate of conformity application, kung ikaw ay engaged in manufacturing of vehicles. So yes or no? So yes ka kung engaged doon sa manufacturing ng vehicle, applying for certificate of conformity. So tick no kung hindi naman. Then next, establishment or facility general information. Tatanungin ka dyan kung ano yung name ng iyong establishment, ano ang address, tapos yung ating industry classification, yan, kailangan yan. Then, mga responsible officers, mga pangalan ito, CEO, President Owner, Plant Manager, Pollution Control Officer, Managing Head. So, yan yung mga hahanapin sa iyo na information. Ano po? So, unang-una, meron tayo ditong options. Lalagay natin yung name ng establishment or facility. So, halimbawa, ABC Company Inc. Then, ano ang project type? So, halimbawa, hanapin natin ang dito. May mga keyword dito. Pwede mong piliin. Yan. Meron ditong halimbawa, refilling station. O, yan yung aking project. And then, company telephone number, company email address. Yan. Example lang yan. We need also to declare the establishment or facility address. Halimbawa, MP Casanova Street, Region Calabarzon, Province Batangas, City, halimbawa, Lipa City, and then Barangay Tambo. Then dito sa latitude and longitude, yung ating coordinates. Para makuha mo yung latitude and longitude, pwede mong i-click yung geo coordinates button na ito or mag-open ka ng Google Map. So, dito sa Google Map, sa inyong computer, laptop, cellphone, hanapin mo yung location sa mapa ng iyong project o yung inyong establishment. So, halimbawa, ito yung ating location. Halimbawa, ito. So, ito, gamit ang inyong mouse,
Itong location mong ito, right click. Yan, ito na yung iyong coordinate. At itong 13.94, yan po yung latitude. Ito namang 121.13, yan po yung longitude. Anyway, click mo lang yan or kopyahin mo, i-encode dito sa CRS. So, yung 13.94, yan yung ating latitude. Yung 121.13, yan yung longitude. Kung para saan ito, just to determine yung location ng ating establishment. So maliban sa narrative address, meron ka pang coordinate, mas madaling makita. Input ko lang ulit yan sa mapa, mapupuntahan ko na yung lugar. Ano po? Next is the type of business or industry classification. So meron kang BIR 2303, makikita mo yan doon sa iyong BIR 2303, Certificate of Registration. Makikita mo doon ang iyong PSIC code. Yan ay kung registered kayo sa BIR. Then, you can also check the ENR AO 2016-08. Ito yung Water Quality Guidelines and General Effluent Standard. Hanapin mo yung Table 8. Or you can use the PSIC 2009 version. Kailangan ma-provide mo yung Philippine Standard Industry Classification Code number at yung description. So you can just check BIR 2303, Certificate of Registration. Nandun yon. Hanapin mo yung code number at saka yung nature ng iyong industry or business. Sa DAO 2016-08 ay pwede mo ring gamitin yon table 8. So halimbawa, shown, lagay natin DAO 26, hanapin natin yung table 8. Ano ba yon? Dito sa DAO 2016-08, entitled Water Quality Guidelines and General Effluent Standard of 2016, puntahan mo yung table 8. So, ito yung table 8. Mapapansin nyo dyan, meron dyan sa kaliwang column. Sa first column, meron kang PSIC code. Halimbawa, 014. Yan. Tapos, ang kanyang industry category naman ay animal production. So, ito yung PSIC code 014. Ito naman yung description. So that's the PSIC code and industry category. So malaking bagay yan na alam natin yung DAO 2016-08 Table 8. So after mo makuha yung PSIC code sa Table 8, ilalagay mo na lang yan doon sa system. So halimbawa 014 animal production. Ngayon, kung ang iyong specific industry, halimbawa poultry, kasama yan dyan. Halimbawa poultry or piggery. O kung gasoline station yung example natin, hahanapin mo dito yung sa gasoline station sa industry category. Kung hindi mo makita yung salitang gasoline station, most likely meron at meron yan diyang category. So, halimbawa dito sa
industry category, ang gasoline station ay wholesale and retail sale of automotive fuels. So, meron tayong 47,300. Lagay natin dito, 47,300. So, lagay mo dito, gasoline station. Example lang yan. So, pinakamadali na yung BIR 2303. Nandun na agad yung code saka yung nature ng ating industry. Next, we have the names of responsible officer. Napakadali na yan sa inyo. Mga pangalan at contact information. No? So, lagay natin dito, halimbawa, Peter Pan, telephone number, fax number, kung meron. You can put NA if not applicable. Sa email address, yan. Example lang ito. Plant manager, kung meron kayong designated plant manager sa company ninyo. Kung wala, you can indicate NA. Yan. Certificate of Accreditation Number, NA. Email address, lagay mo yung email address ng company ninyo. Nagtataka kayo bakit NA na sa taas tapos biglang may email dyan. Kasi pagka nag-submit ka ng registration na ito tapos hindi nasa tamang format, nag-error. Ano po? Telephone number, kung ano ang telephone number ng company pa rin. Fax number, NA. Mobile number, NA. So dito sa name of Pollution Control Officer, ito yung nasa Section 7 ng DAO 2014-02. Dapat merong Pollution Control Officer duly appointed and must seek accreditation sa EMB. So kung hindi pa accredited, okay lang yon. Kaya nga tayo nag-register dito sa CRS para makapag-apply na ng accreditation. So anyway, lagay natin dito ang pangalan ng PCO at yung kanyang accreditation number. Pero ang tunay, merong company registration muna bago ka mag-apply ng accreditation. So sa mga mag-a-apply ng PCO accreditation, sineselect mo yung name ng company mo. Sa PCO accreditation system naman, ibang platform. Pero kung hindi ka pa registered dito sa system, di mo makikita. So, kaya itong Certificate of Accreditation Number, pwedeng NA muna yan kung wala pa namang accreditation. Yung email address, telephone number, so ilalagay natin, fax number, NA, mobile number. Next, the name of your managing head. Dito sa managing head, ito yung naka-attend ng training para sa company mo. Maaring yan din po yung CEO, president or owner o maaring iba. So, lagay mo lang pangalan. Basta dito sa managing head, dapat naka-attend ito ng 8-hour training for managing head. So, halimbawa, same din lang sa taas. Peter Espan, email address niya, telephone number, fax number, and then mobile number. Yan. So these are the names of the responsible officers sa ating account. At kung magkaroon ng changes in the future, din mo na mababago yan manually. Yan. Di mo na rin mababago yan dahil kung na-approve na itong registration mo. So ang gagawin mo na lang, maggagawa ka ng letter para i-request ng update yung mga pangalan na yun dito sa regional support. Halimbawa, taga Region 4A tayo,
na-approve na yung registration ko tapos bigla nagkaroon ng changes sa mga pangalan, pwede ka akong mag-request ng update through this regional support email. So, email lang yan. Tapos, particular na request mo kung anong i-update and then attach valid government ID. Okay? So, assuming na kompleto ka na doon sa mga names of responsible officer, ang kasunod na niyan yung mga permits na dapat meron ng isang project or establishment. Mapapansin nyo rito, meron ditong mga options, um, applicable, on process, tapos none, not applicable. Then may mga permits na hinihingi sa atin. Una, discharge permit, certificate of non-coverage, or environmental compliance certificate, and then permit to operate if applicable. So kung ang isang project ay wala pang mga permits galing sa DENR, you can just tick this button, none. Yan. Yan. Ganyan lang. Now, kung meron kayong CNC or Certificate of Non-Coverage or ECC, ang gagawin mo lang, i-upload mo dyan sa system. So either may CNC ka or may ECC. So kung meron kang CNC, ano po, click mo lang or tick mo lang itong applicable, then lalagay mo dito yung control number. Halimbawa, CNC, OL, R4A, 121234. And then dito sa kanang bahagi, ito, i-upload mo dyan yung file. So again, yung reference number or control number ng Certificate of Non-Coverage, then choose file para ma-upload mo sa system. So PDF. Kung not applicable ang CNC, so most likely applicable ka sa ECC. So dito ka naman maglagay ng control number. Not applicable ka doon sa CNC, applicable ka naman sa ECC. Yan ay kung meron ka ng kopya, meron ka ng approve. Bawa ECC, OL, R4A, 121234. Halimbawa lang. Again, upload natin yung PDF file ng ating ECC. Ulitin natin, kung wala pa lahat, just tick none. O, ganyan lang ang itsura. Okay lang yan. Kaya nga nagre-register tayo ng ating company profile. Again, kung lahat merong permits, discharge permit, CNC or ECC, permit to operate, just tick applicable and then add ninyo yung file sa system. Indicate the reference number, then upload the file. Kung lahat yan, kung lahat meron, no? Tick applicable. So maaari din yung iba hindi applicable sa inyo ang discharge permit kasi nagre-rent lang kayo ng commercial building or tenant kayo or connected kayo sa public sewer line. So pwede mong i-tick naman yung not applicable. Sa discharge permit, saka dito sa permit to operate, halimbawa wala naman akong genset, boiler, di not applicable, ano? So yung iba, meron ka dito sa CNC, let's say applicable, tapos sa ECC, not applicable. Or vice versa, not applicable sa CNC, applicable sa ECC. Okay? So, now kung talagang wala po, none, tick none, yan. And you are allowed naman na piliin yung none. Then dito, sa pinakababa, meron tayo ditong authorization letter. Ito na yung huling bahagi at
yung authorization letter na to, meron ditong template. Click mo lang yan, yung button na yan. And then, yung completed and signed authorization letter mo, i-upload mo dito sa system. So, ano ba yung klase yung authorization letter na yon? Yan. Pag na-download mo na, makikita mo na yun. So, kumpletuhin mo lang yung authorization letter na yun at papipirmahan. No? So, halimbawa, meron kang authorization letter as shown on the screen. So, ito yung dinownload natin. O, lalagay mo natin dito, company. So, kung may logo, mas maganda. Then, next date. Halimbawa, yung date ngayon, July 5, 2026. Tapos dito, kung sino, anong pangalan ng regional director ng EMB Regional Office. So kung iba't ibang regions tayo, may iba't ibang pangalan dyan. So kung kayo ay nasa Calabarzon, yung ating project, ang pangalan ng ating regional director, so meron tayong Honorable Robert Angelo Metin. So siya ang regional director ng Environmental Management Bureau Region 4A. Tapos yung office address, lagay natin PITX Tower 2 and then Barangay Tambo, Parañaque City. And dito, subject, authorization. Tapos lalagay natin dito ang pangalan ng ating managing head. So, halimbawa, Peter S. Pan. Yan, yung ating managing head. Tapos, yung kanyang government ID number. So, halimbawa, PRC number 00023559. Then dito, company ID, pwedeng blanco na lang. Tapos, hereby authorized Mr. or Mrs. Ito yung pangalan naman ng PCO. So, halimbawa, lagay natin Mr. Jeric Picasso. Yan. Yan yung ating name ng PCO. And then with the following ID, halimbawa, government ID, driver's license number. Yan. Sample lang. So, dito, meron tayong pangalan ng managing head at pangalan ng PCO. And then dito, may statement naman to act on my behalf in all manners relating to the application, submission, and processing in the EMB online services of our company or facility. Lagyan natin dito, ABC Company Inc., which is located in, halimbawa, lagyan natin MP Casanova Street, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. And then, any and all acts carried out by Mr. Ito yung PCO. Yan. Any and all acts carried out by Mr. Picasso on my behalf shall have the same effect as acts of my own. Hoping for your kind consideration. Thank you. Lagay natin dito ang pangalan ng managing head at saka yung kanyang position at contact number. Yan. So, kailangan na lang itong pirmahan. No? Pipirmahan na lang natin to. Tapos sa second page, may mga government ID, company ID na pwede nating i-attach
Kasi common naman sa pag-authorize. So, nagbibigay tayo ng mga kopya ng ID. So, itong authorization na to, kung nakikita nyo, yan, mula sa name ng company, name ng regional director, name ng managing head at PCO, then name ng establishment na nirerehistro at yung address at signature ng managing head at ID. So, yan yung bubuo ng ating authorization letter. So, once signed nga po ito, ang gagawin niya lang ay i-upload doon sa company registration system. So, ito yung last step. I-upload mo lang yung PDF na signed authorization letter. And then, click that button next. Pag nag-click ka ng next, mag-generate ang system ng acknowledgement. Pwede mong i-download yon. And then, ang ibig sabihin pa ng next ay submit this registration. Makakarating ang iyong registration sa iyong dashboard. So, dito sa dashboard, makakarating dyan, meron ditong pending establishment like yung name ng facility, ABC Company Inc., yung address, street, barangay, city, municipality, province, and then status kung siya ay for EMB approval. So, ganun siya. And then, dito sa date submitted, kung ngayon mo yan sinubmit, i-date ngayon. And then, sa action, pwede mo siyang ma-delete. So, ano nga ang mga makikita natin upon registration? So, dito, yung name ng facility. So, gaya kanina, naglagay tayo ng pangalan, ABC Company Inc. Yan yung lalabas dyan. Tapos yung street, MP Casanova Street. Hindi niyo yan susulatan. Automatic magre-reflect yan dyan once na sinubmit mo yung registration kanina. Yung nag-next ka. No? Automatic mag-a-appear yan dyan. So, ngayon lang walang mag-appear. Di naman natin sinubmit. Ano? Anyway, so ganyan. May mag-a-appear dyan sa pending establishment. And then dito, ang magiging status. Yan, sa status for EMB approval sa kayong date kung kailan na submit. Ano pa? So dito, once approved, mag-a-appear naman yan. Once approved, mag-a-appear na yan dito sa taas. Approved establishment. So 1 to 2 days approved na yan. Minsan nga 1 day lang eh. So ang goal natin ay makagawa ng registration sa CRS, Company Registration System, at magkaroon ng CRS ID number. Ito yung napakahalaga. Kagawa tayo ng registration, makuha natin itong CRS ID na to. Dahil mahalaga ito sa pag-access nyo ng ibang DNR online platform, halimbawa sa OPMS, so di ka makakapag-transact through this system kung wala kang CRS ID. Ito. Ganun din sa HWMS. Yan, di ka makakapag-transact dyan fully kung wala kang CRS ID. Ito nga po yon. At isa pa, sa pag-apply mo ng PCO accreditation, yan, itong PCO accreditation system, hindi mo makikita sa system, sa loob ng system nito, yung company name mo kung hindi pa approve ang registration at wala ka pang CRS-ID. So sa kabaliktaran, kung meron ka ng approved registration, may CRS-ID ka na, magre-reflect yung name ng company dito. So that's how we do our registration, and kung may katanungan pa kayo sa registration ng ating company profile,
dito sa company registration system, just type it below. And if you want to attend Pollution Control Officer training hosted by JP Environment Consultancy Services, or kung meron gustong coaching, mentoring, just contact 0998-543-5466 or email us at jpex.training@gmail.com. So kung kayo po ay may tanong, just type it below. Thank you very much for time listening and God bless us all.